sa mga Hudyo ay may tinatawag tayong Pariseo at Saduceo. So ang mga Pariseo ay naniniwala sa muling pagkabuhay. Ang Saduceo hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. So ito po ay tawagin namin ay mga parehong mga Hudyo. Kaya lamang ay magkahiwalay sila ng paniniwala kapag ang pinag-usapan natin ay muling pagkabuhay. Sa Ebanghelyo, kausap na Jesus ay mga Saduceo, mga hindi naniniwala na may muling pagkabuhay. Ang kanilang inilakap ang isang batas at yung problema ng batas at ano yung batas na ito na kapag hindi magkaanak yung babae sa kanyang asawa at namatay. Sabi nga natin kahapon ay napakahalaga sa mga Israelita in general na magkaroon ng anak. Kaya yung batas na inilagda ni Moises, yun ay to supplement, to ensure na yung babae ay magkaroon ng anak. Hindi lamang para sa kanya, ngunit para sa bansa. At the same time, para yun ay isang batas na alin na magkaroon ng katatayuan na yung babae ay maging isang kung tawagin natin ay mamuhay ng ayos. Kasi nung panahon ng Jesus, hindi pwedeng magtrabaho yung babae. So, bahagi yun. Pagkakataon ng saan ay makita ko na may tuturing siyang additional na walang nag-aalaga sa kanya. So kaya yun ay isa sa mga pamantayan na ilagda ni Moises. At ipinapahayag ng Jesus natin na yung batas na yun ay hindi nagpapatunay na walang huling pagkabuhay. Kasi sabi nga natin, magiging problematic kasi bakit? Kasi ito yung mag-aagawan doon sa babae. Kasi ito sila magkakapatid. Ito rin sila hindi nagkaroon ng anak. So, kung yung isa yung nagkaroon ng anak, madali na maintindihan na dito pa sa kasama. Pero nung sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo sa Ebanghelyo na ito sa Lucas natin, na iba yung pamantayan doon sa langit. Ano yung pamantayan sa langit? Walang pag-aasawa. So bahagi yun kung saan yung nakita natin. So pagkakataon na kung saan ay iba
Bagamat hindi naman natin may alis sapagkat sabi nga ho natin ay wala pang nakapunta sa langit. Kaya lang, sa tinatawag natin kapag pinag-usapan natin yung kaisipan ng langit, philosophically at theologically, hindi na yung pangangailangan natin tulad ng pangangailangan natin dito sa lupa. Kaya maliwanag na sinabi ni Jesus na sa langit ay wala na pag-aasawa. Pero ano yung mensahe na nais na ipaiwanan sa atin ng buong kapal? Na, well, sa Ebanghelyo, ipinapamanig niya natin na may langit. At hindi sa pamagitan ng pamantayan ng lupa. Pangalawa, yung hamon na pinapamanig sa ating nilang may kapal na kung ito mas malalim, hindi naman ang binahali mo rito sa Ebanghelyo na alin na nawa ang pagkilos natin ay isang pagkilos na makalaan. So, sabi nga natin ay mabuhay tayo bilang mga kabataan. At may ilang mga pamantayan na nawa makita natin na kinakailangan natin gawin na kunutusin ay sabi nga natin mamuhay ng mga bagay na makalaan. So, kasama na rin yung alin. Sabi ko nga, yung mas malalim ng pagkaunawa ay to aspire for heaven at yung pagkilos ng makalaan. Sa papanang ko naman at higit sa lahat ay sa pamagitan ng pagtugon sa mga utos na ipinamamanig sa atin kung may kapal. At tulad ng halimbawa ng yung mamuhay sa pag-ibig. No? So, higit sa lahat yung pag-ibig na makalangit. Hindi lang yung pag-ibig na makalupa. At ano yung pag-ibig na makalangit? Yung pagtulog sa utos ng Diyos. Kasi yung 10 utos ay hindi lamang pagsunod sa utos ng Diyos, kundi pagsunod sa utos ng Diyos out of love. No? Out of love. No? Kasi pwede kang sumunod sa utos ng Diyos out of fear. No? Out of fear. At tutusin, sabi nga natin, yung daigdig ngayon ay ang kalimitang pinagbabasihan ni Helen ay takot. Kaya may narinig tayo, FOMO. Yung FOMO. Yung mga kabataan na makita ng fear of halimbawa yung FOMO ay fear of hindi mo nakita yung bahagi o na kung saan nakaligtaan mo. Bahagi na kung saan ay makita natin. Ngayon, ito yung mga namamayan, maraming takot ang takot. Na kung tutusin, ay
baseless. Kasi yun ang mga ang tawagin na po natin ngayong panahon na ito. At yung paanyaya na pinapahayag ng susunod. Kasi pwede kang wag mong gagawin yan. Bakit? Gawa lamang ng tao. Doon doon nga tayo nasanay. Bata pa lang ay sinasabi na huwag mong gagawin yan. Sa pagkilos ko natin, kumisan natin. Kahit na kumisan yung parang pinapanakot. Kahit na yung mga santo at santa pinapanakot. Hindi ko yan yung pamantayan ng pagkilos natin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Ang dapat natin pagkilos natin out of love, not out of fear. Kaya sana po ito yung tulong natin sa harapan ng mga may kapatid. Kaya kapag ang pagkilos natin, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay nagmumula sa tao makalumpatayan. Pero yung pagkilos natin ay gawa ng pag-ibig ang makalangit na yan. Kaya titingnan natin saan pala natin pinag-uugutan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kasi yun ay pagpapahayag ng alin yung buhay na walang hanggan. Yun ang ibig ko sabihin natin. May kabilang buhay